May mga pagkakataon talaga na kahit hindi naman natin gusto, ay nagagawa natin magsinungaling dahil akala natin ay ito ang mas makakabuti. Pero itutuloy mo pa nga rin ba ito kung alam mo rin na makakasakit ka? What's up guys? Ngayon nga po ay samahan nyo kaming pakinggan ang kwentong ito na maaari nga rin nating kapulutan ng aral. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Wena. Hindi maikakaila ni Wena na labis na kaligayahan ang kanyang nadarama ngayon dahil natupad na nga rin ang kanyang pinapangarap na maikasal sa mahal niyang lalaki at unti-unti na nga rin nag-uumpisa ng sarili nilang pamilya. O honey, dahan-dahan ka lang sa pagbaba ng hagdan ha. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin para hindi ka na rin mapagod pa. Alam mo namang ayaw kong nahihirapan ang pinakamamahal kong babae eh. Sambit ng asawa niyang si Oliver. Sabay haplos sa tiyan ni Wena. Ngayon din kasi ay nagdadalang tao na si Wena. Ikaw talaga honey, napak-sweet mo talaga sa akin. Huwag kang mag-alala, nag-iingat naman ako palagi. Katulad mo, handa ko rin gawin ang lahat para protektahan ang magiging anak natin. Konting panahon na lang talaga, maaalagaan at makikita na natin ang anak natin. Nasasabik rin naman na sabi nitong si Wena. Sa paglipas pa nga ng ilang buwan, ay kitang-kita ni Wena kung paano mas pinaghahandaan ng asawa niyang si Oliver ang pagdating sa buhay nila ng kanilang magiging anak. Halos araw-araw kasi ay walang ibang ginagawa si Oliver kung hindi ang magtrabaho. Isa nga kasi itong bisor sa 5-star restaurant. Aalis ng napakaaga ni Oliver, pero uuwi na nga ito ng 10 oras ng gabi. Dahil sa ganitong senaryo, ay nagdesisyon na nga rin sila pareho na pansamantala munang makitira si Wena sa kanyang mga magulang para mayroon nga siya makasama at mayroon nagbabantay sa kanya habang siya ay nagdadalang tao. Pero dahil din sa sobrang kabisihan ng kanyang asawa, bibihira na nga lamang siya nitong madalaw at makausap. Hanggang sa isang gabi, habang si Wena ay nasa kwarto, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Akala niya noong una ay simpleng sakit lamang ito. Pero makalipas pa nga ang ilang saglit, ay mas lalo pang sumakit ang kanyang tiyan. Nay! Tay! Pumunta po kayo dito! Hindi ko na po kaya ang sakit ng tiyan ko! Pagsigaw ni Wena. Noong marinig nga siya ng kanyang mga magulang, dali-dali silang pumunta dito. Henry, ilabas mo na ang kotse. Mga anak na ata ang anak natin. Wena, uminahon ka lang ha. Huwag ka masyadong mag-alala. Pupunta na tayo sa ospital. Sambit ng kanyang nanay. Pilit nga siya nitong pinapakalma. Maya-maya pa nga rin, dali-dali na nga siyang isinakay ng kanyang mga magulang sa kotse at nagtungo na nga sila sa ospital. Nako misis, buti na itakbo ka agad dito. Pumutok na pala ang panubigan mo. Kumalma ka lang ha, relax ka lang. Sisiguraduhin namin magiging maayos ang panganganak mo. Sundin mo lang sasabihin namin para wala tayong maging problema. Sambit sa kanya ng doktor. Pikit matang tiniis ni Wena ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman habang siya ay nanganganak. Punong-puno ng iyak, kirot, hapdi, at halo-halong emosyon ang kanyang nadarama. Pero lahat ng ito ay napawi din noong sa wakas, makita na nga niya ang kanyang anak. Hindi niya maiwasang mapaiyak habang pinagmamasdan ito ng maigi. Congrats po, Ma'am Wena. Maayos na po ang panganganak nyo. Magpahinga ka na po. Pagbati sa kanya ng doktor. Salip na magpahinga, ay mas pinili ni Wena na patuloy pa nga rin pagmasdan ang kanyang anak. Pinangalanan nga niya itong Justin. Maging ang kanyang mga magulang ay sobrang saya dahil sa unang pagkakataon ay nakita na nga rin nila ang kanilang apo. Sobrang cute naman ng apo namin, no?
manang-mana sa akin. Masiyang sabi ng nanay ni Wena. Tumigil ka nga dyan. Kitang-kita naman oh. Sa ilong at mata pa lang. Sa akin na nagmana yan. Naku, paglaki niyan, marami ang paiyaking babae. Napakapogi ng apo ko. Masiyang saad naman ng tatay ni Wena. Kayo talaga tay. Nay, huwag na kayong magtalo. Kanino pa bang gumamana yan? Eh di sa daddy niya. Kamukhang kamukha talaga siya ni Oliver. Pero nay, teka lang. Nasaan po ba si Oliver? Bakit wala po siya dito? Hindi niyo po ba siya sinabihan? Naku, baka magtampo yun. Dahil wala siyang kalam-alam. Nakapanganak na ako. Pag-alala ni Wena sa kanyang asawang si Oliver. Bigla namang napabundong hininga ang kanyang mga magulang. Kitang-kita sa mga ito na dismayado sila. Ako Wena, kung alam mo lang, paulit-ulit namin siya tinetext at tinatawagan. Pero wala naman siyang reply. Pero noong makausap namin ng kapitbahay nyo, yun, nalaman namin ang totoo. Halos araw-araw pala, walang ibang ginagawa ang asawa mo kung hindi uminom. Umuwi siyang lasing. Sigurado rin kami, lasing pa rin siya hanggang ngayon. Ewan ko bigyan sa asawa mo, pinagpalit na ata kayo sa alak. Inis na sambit ng nanay ni Wena. Bigla namang natulala si Wena sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay nagiinom pa rin ng kanyang asawa kahit nanganganak na siya. Sa pagkakaalam kasi niya ay hindi rin naman ito nagiinom at wala itong bisyo. Nay naman, baka nagkakamali lang po kayo. Sa dinami-dami naman po kasi ng pagtatanungan nyo. Doon pa kayo nagtanong sa kapitbahay naming chismosa. Malamang may galit lang po yun sa amin, lalo na kay Oliver. Kaya gusto niya po kaming siraan. Sabi ni Wena sa kanyang nanay. Sana nga anak, mali yung sinasabi ng kapitbahay nyo. Ayaw din naman namin na lumaki ang apo namin na pariwara ang tatay. Gusto kong maramdaman ng apo namin na buo ang pamilya nyo at susuportahan nyo siya sa lahat ng bagay na mas makakabuti sa kanya. O siya anak, magpahinga ka na muna para makalabas na rin tayo dito. Muling saad ng kanyang nanay. Malaki talaga ang pasasalamat ni Wena dahil wala naman naging problema sa kalusugan ng kanyang anak. Kinabukas ng gabi, kaagad na nga lang silang piniyag ng doktor na ma-discharge na. Mas pinili nga rin ni Wena na doon na siya umuwi sa bahay nilang mag-asawa. Sabik na nga siya makita ang kanyang asawa. Pero pagdating nila doon, tila walang tao sa kanilang bahay. Naku, sigurado nasa trabaho pa si Oliver. Saktong-sakto, susurpresahin nilang natin siya. Wala siyang kalam-alam, nandito na ako at kasama ko na ang anak namin. Sigurado matutuwa yun at maiiyak, sabi ni Wena kasama ang kanyang mga magulang. Pero maya-maya pa nga, noong pumasok siya sa kwarto para ihiga sana doon ang kanyang anak, hindi talaga inaasahan ni Wena na siya pala ang masusorpresa. Nandoon kasi ang kanyang asawa. Tulog na tulog nga ito habang may katabing ibang babae. Anong ginagawa niyo dito? Oliver, ano to? Ngayon pa talaga Oliver ha? Hindi mo alam lahat ng hirap na tiniis ko para lang sa'yo at sa magiging anak natin. Iniintindi pa kita dahil ang alam ko, inaas trabaho ka. Pero ito pala ang makikita ko. Ito pala ang maabutan ko. Kaya pala nagiinom ka na ngayon ha? Kaya pala hindi ka nagre-reply. Ngayon alam ko na kung bakit wala ka ng pakialam sa akin at sa magiging anak natin. Dahil iba na pala ang mahal mo. Emosyonal na sabi ni Wena. Hindi na nga rin niya napigilan pa ang sarili na hilahin ng buhok ng babaeng katabi ng kanyang asawa sa kama. Maging ang kanyang asawa ay hindi nakaligtas sa kanya. Noong magising ang asawa niyang si Oliver,
Napabalikwas nga talaga sila sa sobrang gulat. Wena, nandito ka na pala. Tama na yun, Wena. Tumigil ka na. Saad ng kanyang asawa. Ano to, Oliver? Paano mo nagawa sa akin to? Akala ko ba mahal na mahal mo ako? Akala ko ba hindi mo ako lolokohin? Pero puro pangako lang pala ang lahat ng mga sinasabi mo noon. Buong akala ko, pagod na pagod ka at nagkasakripisyo para sa magiging pamilya natin. Pero iba na pala ang tinatrabaho mo. Oliver, hindi ko talaga akalain na pati ito magagawa mo sa akin. At ngayon pa, kung kailan may anak na tayo. Umiiyak na saad ni Wena. Hindi na nga rin nakapagbigil pa ang mga magulang ni Wena, lalong-lalo na ang kanyang tatay. Kaya maging ito, isinaktan ng pisikal si Oliver. Mabuti na lamang ay madali nila itong naawat. Wena, honey, patawarin mo ako. Patawarin niyo po ako. Gustuhin ko man po na maging mabuting asawa at ama. Pero ngayon po, parang malabo na yun. Si Dennis po kasi, nagdadalang tao na rin po siya. Ngayon po, mas kailangan niya ako. Alam ko, Wena, matatag ka at matapang ka. Kaya sana, Wena, ikaw na muna ang bahala sa anak natin. Palakihin mo siya ng maayos. Patawarin niyo ako. Saan itong si Oliver? Hindi talaga makapaniwala si Wena sa kanyang mga narinig mula sa kanyang asawang si Oliver. Hindi niya lubos akalain na ngayon ay mas pinipili pa nito ang kabi nito kaysa sa kanila. Mas lalo nga rin nadurog ang kanyang puso noong malaman na nagdadalang tao na rin ang kabit ng kanyang asawa. Oliver, grabe talaga ang ginawa mo. Pero sige, ako na ang bahala sa anak ko. Ipapakita ko sa'yo, kayang-kaya namin kahit na wala ka pa. Hindi ka namin kailangan. Tandaan mo, Oliver, ito na rin ang una at huli na masisilayan mo si Justin. Ipinapangako ko sa'yo, balang araw, pagsisihan mo rin ang mga ginawa mo sa amin. Pagsisihan mo to. Sampit ni Wena. Kahit hinang-hina na nga ang kanyang katawan, pilit pa nga siya nagpakatatag sa harap ng kanyang asawa. Wala nang nagawa pa si Wena kung hindi umalis na lamang sa bahay na ito. Umiiyak siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa ito sa kanya ng kanyang minamahal na asawa. Dahil ang buong akala niya ay isa itong lalaki na handang gawin ang lahat para protektahan at mahalin ang pamilya nito. Pero nagkamali pala siya. Doon nga rin niya napagtanto na may katotohanan ang sinasabi ng iba na may mga lalaki talaga na sa una lamang magaling. Anak, alam namin, napaksakit ang ginawa sa iyo ng asawa mo. Lalo na't may anak na kayo. Pero kahit na ganun, piliin mo pa rin na magpakatatag. Huwag kang sumuko. Mahirap man, pero alam namin na kaya mo yan. Nandito lang kami. Hindi ka namin papabayaan. Wika ng nanay ni Wena. Tama ang nanay mo, anak. Nandito lang kami. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ka namin papabayaan. Tsaka kayang-kaya ko namang tumayong ama para kay Justin eh. Para sa apo ko. Pangako, tutulungan ka namin. Gagabayin namin siya. Sisiguraduhin namin na lalaki siyang maayos. At hindi niya magiging katulad ang tatay niya na walang kwenta. Saad naman ng tatay ni Wena. Mas lalong ang napahagulol si Wena
habang pinapayuhan siya ng kanyang nanay at tatay. Ngayon din napagtanto na tama rin ang palaging sinasabi ng karamihan na sa uli, magulang mo lamang din ang handang tumanggap sa iyo. Sobrang sakit man para sa kanyang parte, pero mas pinili pa nga rin niya na magpakatatag at lumaban para sa kanyang anak. Sa paglipas pa nga ng ilang taon, ay doon na rin unti-unting lumaki ang anak niyang si Justin. Kagaya rin ng sinabi noon ng mga magulang ni Wena, tinulungan nga siya ng mga ito sa paggabay sa kanyang anak. Ngunit habang tumatagal, nahiya na nga rin si Wena sa kanyang mga magulang. Dahil kahit matanda na nga siya, ay patuloy pa nga rin siyang umaasa sa kanyang mga magulang. Gusto pa nga niyang tuparin ang kanyang pangarap na makabawi sa mga ito. Hindi nagtagal, doon nga rin pumasok sa kanyang isipan na subukan niyang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ayaw rin naman talaga niyang malayo sa kanyang anak. Pero alam nga rin ni Wena sa kanyang sarili na kung dito naman siya magtatrabaho, ay mas lalo lamang siyang mahihirapan at walang magandang progreso sa kanyang buhay. Wena anak, sigurado ka na ba talaga dyan? Mag-iibang bansa ka talaga? Kaya mo ba? Tanong ng nanay ni Wena. Opo naman, Nay. Kakayanin ko po. Para po ito kay Justin at para po sa inyo. Handa ko pong gawin ang lahat para mabigyan ko po siya ng magandang kinabukasan. Tsaka gusto ko na rin po na makabawi sa inyo. Saad ni Wena. Ano ba naman anak? Huwag mo na kaming isipin. Ang mahalaga naman para sa amin ay yung makita lang namin kayo ng apo ko na masaya at komportable. Pero kung itutuloy mo man yan, gawin mo yan para sa sarili mo at para sa anak mo. Sapat na sa amin na malaman na palagi kayong maayos at ligtas. Sige anak, kung talagang gusto mo, hindi ka namin pipigilan. Susuportahan ka namin. Sana talaga matupad ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Sambit ng kanyang nanay. Niyak nga nito ng mahigpit si Wena. Sa puntong yun, ay mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Wena para ipagpatuloy ang kanyang pangarap at ang kanyang mga plano. Handa na nga siyang ipaglaban ng pangarap niya para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng kanyang mga magulang at sa tulong nga rin ng kanyang mga kamag-anak, nagkaroon nga ng trabaho si Wena sa Canada bilang sales staff. Hindi nga nagtagal, ay nakalipad na nga rin siya patungo doon. Noong una ay aminado si Wena na hirap nga talaga siya sa buhay dito. Marami siyang mga pinagdaanan para maging maayos ang kalagayan niya dito bilang trabahante. Pero kinalunan nga rin, unti-unti na nga rin naging maayos ang kanyang kalagayan. Pero habang namumuhay siya dito, doon nga rin niya napagtanto na totoo pala ang kasabihan ng ibang mga OFW. May kalakihan niya ang kinikita niya dito, pero malaki rin naman ang kanyang gastusin sa pang-araw-araw. Umabot pa nga sa punto na mas pinipili niyang tipirin ang kanyang sarili para makapagpadala lamang siya ng malaki sa kanyang mga magulang at sa kanyang anak. Kagaya rin ng ibang OFW, ay sobrang pagtitiyaga at sipag ang kinakailangan niyang gawin para makaraos sa pang-araw-araw. Sa totoo lamang kasi, bukod sa pagtatrabaho bilang sales staff, ay nagpa-part-time job pa rin siya sa iba't ibang trabaho para nga magkaroon ng karagdagang kita. Wena anak, huwag mo naman masyadong pagurin ang sarili mo dyan. Nabanggit sa akin ng tiyahin mo, halos hindi ka na rin daw nagpapahinga dyan. Pagkagising daw nila, nakalis ka na. Pero kapag matutulog na sila, hindi ka pa rin daw dumarating. Wena naman, isa pa naman sa amin, kahit hindi ka magpadala ng malaki eh. May ipon pa naman kami ng tatay mo. Kaya magpahinga ka muna. Tama na muna sa'yo ang isang trabaho. Huwag ka muna mag-part-time job. Nag-aalalang sambit ng nanay ni Wena.
Magkausap nga sila sa telepono. Nay, huwag bang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko po to. Sisiw na sisiw lang po. Hindi naman po ako masyadong nahihirapan. Tsaka mas okay nga po ito. Dahil mas madali ako makakaipon. Kapag naging maayos na po ang lahat, makakauwi na po ako dyan. At magsasama-sama na po tayo. Kung papalarin din po, kukunin ko rin po kayo para makapunta dito. Mas maganda po ang buhay dito. Sagot naman ni Wena. Naku talaga anak, napakakulit mo. Ano pa nga bang magagawa namin kung ayaw mo talaga magpapigil? Basta anak, palagi mong tatandaan, huwag mong aabusuin ang katawan mo ha. Kung kinakailangan mo magpahinga ka. Nandito lang kami anak. Mahal na mahal ka namin. Saad muli ng kanyang mga magulang. Katulad ng dati, mas lalo pa nga nagpursige itong si Wena. Pero habang siya nga ay nagsisikap sa pagtatrabaho dito, hindi naman niya akalain na muling ang titibok ang kanyang puso. Lalo na noong makilala niya ang isang foreigner na binata. Katrabaho nga niya ito at nagngangalang Joe. Muli niyang naranasan dito ang pagiging dalaga sa piling ni Joe. Dahil niligawan nga siya nito ng totoo at seryoso. Inalagaan niya rin siya nito. Ramdam na ramdam niya ang pagprotekta nito sa kanya. Hindi nga rin tagal, nagkaroon nga sila ng relasyon ni Joe. Pero sa kabila ng kasiyahan na kanilang nararamdaman sa relasyon nila, mayroong lihim na pilit na itinatago nitong si Wena. Hanggang ngayon kasi, hindi niya magawang aminin sa nobyo na mayroon na nga siyang anak. Natatakot siya na baka hindi siya nito matanggap. Natatakot siya na muli niyang maranasang maiwanan ng taong mahal niya. Isang araw, habang sila ay nasa restaurant at nagde-date sila ni Joe, biglang tumawag sa kanya ang anak niyang si Justin. Kaagad naman niya itong pinatay. Pero tila huli na ang lahat dahil napansin na nga ito ni Joe. Who's that kid on your phone? He keeps calling you. Is there any problem? Pagtataka ni Joe. No, I'm fine. He's just my nephew. Matipid na sagot ni Wena. Nauutal pa nga siya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Sa kabila ng isang malaking paglilihim ni Wena tungkol sa tunay niyang pagkatao, hindi naman niya maitatanggi na sobrang saya talaga niya sa tuwing kasama niya ang kanyang nobyo. Naranasan kasi niya na muling mahalin ng totoo at mamuhay ng masaya. Pero isang araw, isang malaking balita ang gumimbal sa mundo nitong si Wena. Pagkarating kasi niya sa apartment ng kanyang tiyahin kung saan siya nakikituloy, sinalubong siya ng kanyang tiyahin na umiiyak. Pamangkin! Wena! Pagkagulhol ng kanyang tiyahin. O tita, bakit po? Bakit ka po umiyak? Ano po nangyari? Pag-alala ni Wena. Wena, ang mga magulang mo, ang nanay at tatay mo, tumawag sa akin ng iba nating mga kamag-anak. Na-aksidente raw ang nanay at tatay mo. Wala na sila. Umiiyak na sabi ng kanyang tiyahin. Para bang tumigil ang mundo ni Wena sa kanyang mga narinig. Sa mga oras na ito, idinadalangin na lang niya na sana ang pagkakataong ito ay isang panaginip na lamang. Bigla na lang din siyang humagulhol at natameme sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. At doon na nga rin unti-unting nawala ng mali si Wena. Nagising na nga lamang si Wena na sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Kahit napakahirap para sa kanya natanggapin ito, pinilit pa nga rin niya na sikasuhin ang lahat para maging maayos ang pagpapalibing sa kanyang mga magulang.
Nagpadala nga siya ng malaking halaga ng pera. Naubos na nga ang lahat ng kanyang mga naipon. Pero mabuti na lamang din ay nandyan ang kanyang nobyong si Joe. Tinulungan nga siya nito sa karamihan ng kanyang mga gastusin. Pero ang mas masakit nga rin para sa kanyang parte ay hindi niya magawang umuwi sa ngayon. Dahil nagkataon din na kailangan siya ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Kung pipilitin niyang makauwi ng Pilipinas, ay sigurado din na wala na nga siyang babalik ang trabaho dito. Iniisip niyang maigi ang kanyang gagawin hanggang sa pikit mata na nga siya ng desisyon na huwag na lamang siyang umuwi. Alam niya rin kasi na mas kailangan pa rin siya ng kanyang anak para sa kinabukasan nito. Kailangan niya ipagpatuloy ang pagsusumikap para sa kanyang anak. At isa pa rin ay ubos na ang kanyang mga naipon. Kaya sigurado na mas mahihirapan siya kung uuwi siya. Napakasakit talaga para kay Wena na hindi mo nasilayan o nakita ang kanyang mga magulang na personal sa huling pagkakataon. Simula noon, inihabilin na rin muna niya ang kanyang anak sa iba pa nilang mga kamag-anak. Katulad ng dati, araw-araw pa rin siya nagsisipag para sa kanyang anak. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para makaipon at magkasama ulit sila ng kanyang anak. Hello Josie, kamusta na ang anak ko? Nandyan ba siya? Sabihin mo naman, kakausapin ko lang siya kahit saglit. Simula kasi noong napunta yan sa inyo, hindi ko na siya nakausap. Napasobra ata ang paglalaro niya. Miss na miss ko na siya. Sambit ni Wena habang kausap ang pinsan niyang si Josie. Ito nga muna rin ang nag-aalaga sa kanyang anak. Naku Wena, wala dito si Justin. Nasa kabilang bahay siya. Alam mo naman yung anak mo, mahilig maglaro. Pero hayaan mo na lang muna si Justin. Mas makakabuti yun para sa kanya. Para hindi na siya malungkot sa pagkawala ng lolo at lola niya. Huwag na mag-alala sa kanya. Kami na ang bahala sa kanya. Sinisigurado ko naman na maayos ang kalagayan niya eh. Sagot naman ni Josie. Napaisip naman ng bahagya si Wena na tama nga ang kanyang pinsan. Kailangan din talaga ng kanyang anak na si Justin na pansamantalang malibang. Hindi rin kasi madali para dito ang mga pinagdadaanan nito. Sige Josie, maraming salamat ha. Ikaw na muna ang bahala sa anak ko. Basta, kung may kailangan kayo dyan, magsabi lang kayo sa akin. Sampit na Wena. Mas napanatag nga rin ang kanyang loob, lalo na ngayon na alam niyang nasa mabuting pangangalaga ang kanyang anak. Habang tumatagal, ay doon na nga rin palaki ng palaki ang mga gastusin ng kanyang anak. Umaabot na nga rin sa punto na halos lahat ng kanyang kinikita ay pinapadala niya sa Pilipinas. Dahil maging ang pamilya ng pinsan niyang si Josie ay tinutulungan niya bilang ganti rin sa pag-aalaga nito sa kanyang anak na si Justin. Sa paglipas pa nga ng panahon, wala talagang sinasayang na oras itong si Wena. Todo pagtatrabaho pa nga rin siya at wala na siyang itinitira para sa kanyang sarili. Mas pinipili niyang unahin ang pangangailangan ng kanyang anak at magkaroon ng malaking ipon. Ngunit isang araw, nagkataon na day off niya, kaya nakipagkita siya sa kanyang nobyong si Joe. Katulad ng kanilang nakagawian, ay nagde-date nga sila sa mga ganitong araw. Pero habang sila ay namamasyal, biglang natigilan si Wena noong mayroong magpadala sa kanya ng mensahe. Galing nga ito sa dati niyang kaibigan. Laman ng mensaheng ito ang isang litrato kung saan nasa gilid ng kalsada ang anak niyang si Justin. Nagulat talaga siya dahil namamalimos ito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita ngayon. Kaagad na nga niya tinawagan ang kanyang dating kaibigan. Rose, ano tong message mo sa akin? Hindi ako pwede magkamali. Si Justin to, di ba? Bakit siya namamalimos? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Bakit ganyan ang anak ko? Tanong ni Wena sa kanyang dating kaibigan.
Naku, Wena, sabi ko na nga ba hindi mo alam? Matagal ng ganyan ang anak mo. Simula nung alagaan siya ng pinsan mong si Josie, pinabayaan na siya. Ano? Si Josie? Pinapabayaan si Justin? Ang palagi niyang sinasabi, inaalagaan niya ng mabuti ang anak ko Regular kong pinapadalan si Josie para sa anak ko. Wala nang natitira sa akin sa sobrang pagpadala ko sa kanila Naku, Wena, diyan ka nagkakamali. Mukhang niloloko ka lang ng pinsan mo. Ang alam ng mga tao dito, pinabayaan mo na raw ang anak mo. Dahil yan ang sinasabi dito ni Josie. Yan ang ibinabalita niya. Siguradong lahat ng ipinapadala mo ay kay Josie lang din napupunta. Sumbong pa nga sa kanya ng kanyang kaibigang si Rose. Sa mga oras na yun, halos pumutok nga sa galit itong si Wena. Grabe! Ngayon ko napagtanto. Kaya pala noon pa lang, ayaw na saan ipakiusap ni Josie ang anak kong si Justin. Dahil pinabayaan na pala siya. Hindi ako makapaniwala. Sariling pinsan ko pa pala ang gagawa ng ganito sa akin. Sige, Rose, maraming salamat talaga. Gagawa na rin ako ng paraan para mapuntahan ko na ang anak ko. Saan ni Wena? Sa mga oras na ito ay gulong-gulo din ang nobyo niyang si Joe kung ano nga ba ang nangyayari. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ni Wena. Pero alam niya na mayroon nga siyang matinding problema. Babe, is there any problem? I know that you're not okay. This Wena, tell me the truth. Since we got into a relationship, I noticed that you have been keeping a secret from me. Tanong sa kanya ng nobyo niyang si Joe. Sa puntong ito, unti-unti na nga nagbumatak ang mga luha ni Wena. Nakokonsensya na siya sa kanyang pagsisinungaling kay Joe. Lalo na at napakabait nga nito sa kanya. Kaya ngayon, mas pinili niyang aminin dito ang katotohanan. I'm sorry, Joe. I lied to you. The truth is, I already have a child. I hid that from you because I was afraid that you might not accept me. I'm afraid that the person I love might leave me again. Lumuluhang sabi ni Wena. Sa pagkakataong ito, sandali nga tigilan si Joe. Pero laking gulat nga ni Wena sa sinabi nito. Listen, Wena, there's no problem with me. Even if you have a child, I'm willing to accept your child and consider him as my own son. Just promise to me, Wena. Don't lie to me again. I will love you because I know that you deserve to be loved. Saan ni Joe? Mas lalong napayak si Wena sa mga narinig mula sa kanyang nobyo. Hindi siya makapaniwala na sobrang nga talagang bait nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasalamat ng sobra-sobra. Handa pa nga rin siya tanggapin ito sa kabila ng malaking sikreto na kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Inamin na nga rin ni Wena kay Joe ang katotohanan na lagay ng kanyang anak. Maging ito ay naggalit at agad siyang tinulungan ni Joe para makauwi sa Pilipinas. Ito pa nga mismo ang gumastos sa lahat ng kanyang mga kinakailangan. Pagka-uwi ni Wena sa Pilipinas, agad niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang anak. Napagulol talaga siya noong makita ang kalagayan ng kanyang anak sa kalsada. Maging ang kanyang anak na si Justin, napaiyak talaga. Pagkababa ni Wena sa kotse, agad siya tumakbo papalapit kay Justin. Ma, sa wakas, nandito ka na po. Sa wakas dumating ka na. Palagi po kitang hinihintay. Sobrang hirap po. Wala na po sina lolo at lola.
Tapos si Tita Josie po, sinasaktan po niya ako. Pinalayas po niya ako. Dahil sabi niya, wala ka daw pong pinapalilang sustento para sa akin. Sampit ni Justin. Mas lalo nga talaga nagalit si Wena sa kanyang mga narinig. Huwag kang mag-alala anak, nandito na ako. Simula ngayon, wala nang pwedeng umapi sa'yo. Wala nang mananakit sa'yo. Gagawin ko ang lahat para ipaglaban ka, para protektahan ka. Saad ni Wena. Kaagad na nga niyang dinala sa hotel ang anak niyang si Justin. Matapos ito, pinuntahan na nga rin niya ang pinsan niyang si Josie. Gulat na gulat nga talaga ito noong makita siya. Wena, nandito ka na pala. Bakit naman hindi ka nagsabi na uwi ka na pala? Naku Wena, si Justin pala. Baka nasa galaan lang. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Dito ka muna sa amin. Hanapin ko lang si Justin. Pagising mo, nandito na siya. Sampit ni Josie. Totoo ba, Josie? Ang tigas din naman talaga ng mukha mo, no? Hanggang ngayon, gusto mo pa rin ako paikutin? Pwes ngayon, Josie, wala ka namang loloko pa. Alam ko na ang lahat ng mga ginagawa mo. Pati ba naman ang anak ko, pinagmalupitan mo? Pasensya na lang tayo, Josie. Pero sisiguraduhin ko talaga na may kilalagyan ka. Nagsampan ako ng reklamo laban sa'yo. At anumang oras, sigurado, nababagsak ka rin sa kulungan. Sabi ni Wena. Sa sobrang gulat nga ni Josie, ay lumod nga ito sa kanyang harapan. Wena, magpinsan tayo. Magkadugo tayo. Wena naman, parang awa mo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Katulad mo, may anak din ako. Sana naman, Wena, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako. Alam ko ang pagkakamali ko. Naging sakim ako. At hindi ko inisip ang anak mo. Maawa ka sa akin, Wena. Hindi ko kaya kapag nakulong pa ako. Pagmamakaawa sa kanya ng pinsan niyang si Josie. Yun na nga, Josie. Magkamag-anak tayo. Magkadugo tayo. Pero ganun pa rin ang ginawa mo sa akin. Lalong-lalo na sa pamangkin mo. Sa anak ko. Sorry, Josie. Pero katulad ang ginawa mo sa amin, kalimutan na lang natin na magkadugo pa tayo. Sampit ni Wena at umalis na nga rin siya. Katulad ng kanyang sinabi, ginawa ni Wena ang lahat para magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak. Kasabi din naman noon ay nasikaso na nga rin niya ang lahat ng kinakailangan para maisama na nga rin niya ang anak niyang si Justin pabalik sa ibang bansa. Sa tulong nga rin ng kanyang nobyong si Joe, ay naging madali na rin ang lahat para makapunta sa ibang bansa ang anak niyang si Justin. Pagkarating nga nila doon, muli sila nagsimula ng panibagong buhay. Masayang masaya talaga si Wena dahil buong pusong tinanggap ni Joe ang anak niyang si Justin. Itinuring nga ni Joe ito na parang kanyang totoong anak. Mabilis na nagkasundo ang dalawa at umabot pa nga sa punto na tila mas malapit pa nga sila kaysa sa kanilang mag-ina. Natatawa na nga lamang din siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Pero isang araw, biglang mayroong tumawag sa kanya. Hindi naman siya sigurado kung sino nga ba ito. Pero narinig niya ang isang pamilyar na boses. Hello, Wena. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo ng anak natin? Alam po, kilala mo na ako. Si Oliver to. Wena, miss na miss ko na kayo ng anak natin. Palagi ko yung iniisip.
Wena, gusto ko lang ipaalam. Huli na kami ni Denise. At nalaman ko ang lahat ng mga pagkakamali ko. Natuto na ako. Babalik na ako sa inyo. At buuin ulit natin ang pamilya natin. Alam ko na mahirap. Pero handa akong gawin ng lahat para makabawi sa inyo. Sambit ng kanyang dating asawa na si Oliver. Sa halip na kiligin o matuwa, mas nagalit pa nga si Wena dito. Aba Oliver, talaga? Gusto mong bumalik na parang wala lang nangyari? Matapos ang lahat ng ginawa mo sa amin, may lakas ka pa pala ng loob para bumalik? Pero Oliver, gusto ko lang din malaman mo, malabong-malabo na bumalik pa kami sa'yo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil para sa amin, wala kang kwentang asawa at tatay. Isang malaking pagkakamali na ikaw ang pinakasalan ko, sabi ni Wena. Matapos nga yun, ay agad na nga rin pinaskasyo ni Wena ang annulment papers nila ni Oliver. Hindi nga rin naging madali ang lahat ng proseso, pero ginawa niya ang lahat dahil alam niyang ito ang karapat-dapat para sa kanya. Makalipas nga lamang din ang ilang taon, naging maayos na nga rin ang lahat. Tuloy na nga rin naging legal ang paghihiwalay nila ni Oliver. Sa huli nilang pagkita, halatang halata sa mukha ni Oliver ang sobrang panghihinayang. Patawarin mo ako, Wena, sa mga naging pagkakamali ko sa iyo, pati na rin sa anak natin. Totoo nga ang lahat ng mga sinabi mo noon sa akin. Pagsisihan ko rin ang mga ginawa ko sa inyo. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na masaya ako dahil ngayon nakikita kong maayos na ang kalagayan niyo ng anak natin. Kinaya mo ang lahat kahit wala ako. Salamat talaga, Wena, sa mga alaala natin sa isa't isa. Malungkot na saad ni Oliver. Huwag kang mag-alala, Oliver. Napatawad na kita. Salamat din sa iyo dahil sa nangyari sa atin. Mas lalo ako naging matibay at matapang. Nagpursige ako na ipagpatuloy pa rin ang mga pangarap ko. Sana, Oliver, magbago ka na rin at gampanan mo ng maayos ang pagiging ama mo. Hindi lang kay Justin, pati na rin sa ibang pang mga anak. Sagot man ni Wena. Matapos yun, ay agad na nga rin sinimulan ni Wena ang iba pa niyang mga plano sa buhay. At isa na nga rin dito ang matagal na nga nilang pinaplano ng kanyang minamahal na si Joe. Nagpakasal na nga rin sila para maging legal na nga rin dito ang kanilang pagsasama. Simula rin noon, mas lalo naging masaya si Wena, pati na si Joe at ang kanyang anak na si Justin. Mas lalo nga nilang naramdaman na sila ay isang pamilya lamang. Sobrang saya talaga ng puso ni Wena dahil alam niya ngayon na tamang lalaki na ang kanyang minamahal at kasama. Si Joe ang lalaki na handa siyang tanggapin at mahalin kahit ano pa ang kanyang mga naging nakaraan noon. Sa paglipas pa nga ng panahon, ay muling nagdalang tao itong si Wena. Sabik na nga rin si Justin na magkaroon ng kapatid. Hindi maiahambing ni Wena ang labis na kasiyahan na dala niya ngayon habang nakikita na masaya ulit ang pamilya na muli niyang binubuo. Madami mo siyang naging pagkakamali o mga pinagdaanan noon. Pilit niya itong inaayos para sa mga mahal niya sa buhay. Dito na nga rin po muna magtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Sana po ay marami kayong mga nalaman o natutunan sa ating kwento ngayon. Abangan nyo pa nga po ang mga susunod pa nating kwento. Huwag nyo kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.